Mga kaibigan, you can do anything in the name of love. Kaya mong gawin yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa kapag ikaw ay nagmamahal. Kaya mong tumula kahit di ka naman tumutula kapag ikaw ay nagmamahal. Kaya mong kumanta kahit di ka naman kumakanta kapag ikaw ay nagmamahal. Kaya mong maglakbay even with a lot of miles kapag ikaw ay nagmamahal. People can do anything in the name of love. Mga kaibigan, at ganito ang naramdaman ng ating Panginoong Jesus dahil sa pag-ibig. Nakagawa siya ng dakilang kakaibang bagay. Mga kaibigan, alam niyo po ang taong may ketong noong panahon po ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, wala pang lunas sa site na ito. Noong panahon na yun, mga kaibigan, pinagdidirihan, kinakatautan ang taong may ketong. Why? Because noong panahon nila, leprosy is a picture of sin. Ang ketong po ay larawan ng kasalanan. Mga kaibigan, ang leprosy, mga kaibigan, ang ketong ay kumakalat. Ang ketong ay nakakahawa. Kaya naman, pinandidirihan itong taong to, ganun rin ang kasalanan. Ang kasalanan minsan nakakahawa. Ang leprosy, sagad sa buto. Yung ketong po, minsan, yung sait na yun, yung mga sugat, sagad sa buto. At ganun din minsan ang kasalanan. Minsan, sumasagad sa buto. Mga kaibigan, hindi maalis-alis. Mga kaibigan, at kayang sirain ng tao. Ganun din ang kasalanan. Kayang sirain ng tao, mga kaibigan. At sa panahon nila, yung mga gamit ng taong may ketong sinusunog po yun. Dahil pwedeng magkaroon ng contamination, magkaroon ng ketong yung gamit niya, at pwedeng makahawa pag ginamit ng iba. At ganun po ang mangyayari, mga kaibigan, sa mga taong nagkasala. Darating yung time, makarusahan ng Panginoon ang bawat mga makasalanan. Sabi po sa Bible, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ang sinasabi po kamatayan ay hindi po dito sa lupa, kundi kamatayan doon sa impyerno. Mga kaibigan, ganun po ang nangyayari. Mga kaibigan, sa taong may ketong sinusunog ang mga gamit niya, at ganun din ang taong makasalanan sa harap ng ating Panginoon. Darating yung time na susunugin ang mga taong makasalanan sa panahon ng paghuhukom. Mga kaibigan, ngunit salamat, napakaganda ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, dahil sa pag-ibig niya, nakagawa siya ng dakilang mga bagay. Wala pong lumalapit sa taong may ketong ng panahon na to. Walang humihingi po sa kanya. Mga kaibigan, ngunit nung makita siya ni Jesus, mga kaibigan, hinawakan siya, hindi po siya, sabi po sa talatang ating binasa, at sa pagkaawa ay lumapit sa kanya si Jesus. At siya'y hinipo at sinabi, ibig ko, luminis ka. Mga kaibigan, pwedeng sabihin na lang ng ating Panginoong Jesus, gumaling ka. At gagaling na siya. He can say the word and that leper be healed. Pero napakaganda na ginawa ng ating Panginoong Jesus, hinipo niya. Mga kaibigan, ipinaramdam ng ating Panginoong Jesus, hindi ako nandidiri sa iyo. Mahal kita, I want to touch you. Mga kaibigan, nais kong sabihin sa inyo sa umagang ito, mahal tayo ng ating Panginoong Jesus at nais niyang hawakan ang inyong mga buhay. Mga kaibigan, kahit gano'n tayo kadumi sa ating mga kasalanan, pinagdidirihan dahil itong taong may ketong, kahit gano'n karami ang ating mga kasalanan na gawa sa harap niya, kaya tayo hawakan ng ating Panginoong Jesus, hindi tayo pinagdidirihan. At nais ko pong sabihin sa inyo sa umagang ito, na ang ating Panginoong Jesus is still in the business of touching lives. Mga kaibigan, kaya niyang hawakan yung mga buhay natin. Mga kaibigan, sa umagang ito, malamang iniisip mo, sinasabi mo, puno-puno ko ng problema, wala na akong pag-asa, paon ako sa kahirapan, di ko na hangain buhay, maraming tao, ayaw na akong lapitan, pinagsawaan na ako, pinagdidirihan ako, ayaw na akong maging kaibigan. Sa umagang ito, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng ating Panginoon. Nais ka niyang tulungan sa mga problema na iyong pinagdadaanan. O kaya naman meron ka sa karamdaman, nais kang pagalingin ng ating Panginoong Jesus.